So this is the continuation of our topic. Okay, the potassium. So kanina sodium ang diniscuss natin, but for now we will discuss your potassium. Your potassium is a vital electrolyte involved in numerous physiological functions, especially in maintaining the proper cell function, nerve transmission, muscle contraction, and maintaining the electrical stability of the heart. So mainly, no, mostly, no, ang pinaka nagiging function ng ating potassium is your cardiac activity. Okay, so sorry, medyo malabo yung screen natin, no? So nag-change kasi ako ng recording studio. Wow, artista. Okay, yung recording natin ng video natin, no? So normal value natin is 3.5 to 5.0 milliequivalent per liter. So rich sa potassium ang ating banana, tomato, avocado, potato, mushroom, and mga nuts natin. Okay, high yan sa potassium. Ngayon, kung titingnan ninyo, may effect siya sa electrical stability ng heart. Remember, no, narinig nyo na ba yung lethal injection? Okay, ito yung parang death sentence ng unang panahon na sa ibang bansa ginagawa pa rin siya. And one of the medicine na binibigay sa iyong lethal injection is your potassium chloride. Okay? Binibigay siya sa lethal injection through IV push. Okay? But sa atin, sa institution natin, sa hospitals, hindi siya pwedeng ibigay ng IV kasi nga nakakamatay. I mean, hindi siya pwedeng ibigay ng IV push. That's an X, no? Paano mo siya ibibigay yung potassium chloride? Through your IV incorporation, no? This is your potassium, i-incorporate mo sa my bottle. Okay? Then tsaka ka pala mag-regulate. Okay? And then, ang iyong nursing consideration is to monitor your IV site. Kasi baka mamaya, anong nangyari? Na-burn naman ang iyong ugat. Okay? So magkakaroon ka ng problem with that. Okay? Next, ituturo ko sa inyo yung basic ECG interpretation for what reason? Kasi, di ba, merong nga direct na effect ang ating potassium sa ating cardiac activity. So, this is your normal na ECG. Okay, this is your normal ECG. Okay, so you have the P wave, you have the Q wave, R wave, S wave, T wave, and your U wave. Okay, so kung makikita po nyo rito, ang P wave daw, ang tinatagal niya is dapat 0.12 to 0.22 seconds. Okay, ito kasi yung state na mag-start uling mag-contract ang heart mo. Ang QRS mo naman, ito yung nag-contract ang heart mo, kaya nga siya mataas. Okay, and then yung sa T wave mo, nag-start ulit siyang mag-relax. Okay, then mag-start ulit na mag-pump. Okay, so ngayon, ang QRS mo daw should be less than 0.12 seconds. Okay, so yan yung normal. And then yung T wave mo is dito siya naka-wave, mataas. Ito ganyan. May certain level lang na siya ay dapat. Even your ST segment. Okay? On the next slide, pakita ko sa inyo yung sinasabi ko sa inyo na mga effect niya if magkaroon ka ng problem sa potassium. No? So this is your ECG. No? Ang gagawin natin, we will get this portion. Okay, guys, na konti. Yan. Okay? Kukunin natin itong portion na to. Tsaka ito. Yan. And then, ito na siya ngayon. Ayan. Okay? So, yun yung ating representation ng ECG natin. So, this is your P wave. Ito yung sinasabing 0.12 to 0.22 seconds. No? So, sa isang ECG strip, we have the small boxes. Ayan. This is small boxes. Bilang natin small boxes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. So, ang small boxes natin ay 25 small boxes per one big box. Okay, one big box. Okay? So, ang isang small box daw, that is 0.12 seconds. Okay? So, ang iyong P-wave daw po ay 0.12 to 0.22 seconds. So, pasok naman siya. Okay? And then, ang iyong QRS wave is what daw? QRS interval mo ilan? Dapat 0.12 or less than 0.12. So, meaning, isang small box yung kanyang kayang. Ayan, yung buka niya. So, pasok naman siya sa normal. And then, ang kanyang normal contraction, yung laki niya, should be 2 boxes, di ba? 2 big boxes. Ito siya, di ba? 1, 2, di ba? And some portion na ito. Di ba? You have your 1 small dyan, tsaka dalawa dito sa taas, bali 3. So, bali, ilan yan yung taas niya? 2 big boxes and 3 small boxes. Okay? So, ganun daw po dapat kataas ang iyong QRS. No? So, bakit siya mahalaga din i-discuss sa inyo? Even the ST segment and your T-wave. Kasi makikita nyo mamaya yung difference niya sa hypokalemia and hyperkalemia. Okay, so yung ECG natin, di ba, yung lead 1, 2, 3, may lead 4 pa kayo, 5 and 6. Meron siya kasi siyang direct representation from your heart. Di ba, naririnig nyo ba yung halimbawa, meron kang heart block, or meron kang bundle heart block, or meron kang, meron kang problem sa, like for example, anterior portion of your heart, posterior portion of your heart, inferior portion of your heart. So, yan po kasi, nire-represent niya ng ating ECG. Okay? So, ayan siya. Yung lead 1, ito i-represent niya, lead 2, ito, lead 3, lead 4, yan. So, may mga representation sa. So, we will not discuss ng thoroughly ang ating ECG kasi ang main focus naman natin dito is your what? Hypokalemia and your hyperkalemia. Okay? Ayos ko lang yung tsura. Yan, there you go. Okay. So, discuss natin ngayon is your hypokalemia. Ang hypokalemia natin is what? Anong normal ang ating potassium? It's 3.5 to 5.0 milliequivalent per liter. Now, pag hypokalemia, below 3.5. Okay? So, next, ang hypokalemia is a condition where there is a deficiency of potassium in the blood. Okay, always remember, in the blood, no? Andito, hindi sa cell, kundi nasa blood. So, ang chemical symbol niya is K with atomic number 19. Okay? So, decrease, no? So, anong normal natin na potassium? 3.5 to 5.0 milliequivalent per liter. So, anong causes daw po ng ating hypokalemia? You have your renal losses and gastrointestinal losses. So, paano renal losses? Merong nagtitake ka ng diuretics. So, naiihi, di ba, ang ating potassium? You have your hyperaldosteronism, Cushing syndrome, renal tubular acidosis. And for your GI, vomiting, diarrhea, and laxative. Di ba, kayo pag nagtitiki ng pampatumi, pampapayat sa mga gusto mong papayat. Di ba, like your Light Tea, your BioFit Tea,
No? So grabe yan pag yan effect na pupupo ka, halos liquid na, halos wala ka nang mailabas. So you are prone for hypokalemia. Then excessive sweating, yung sobra naman sa pag-gym, yung sobra sa pag-exercise. So yan pwede mag-cause ng hypokalemia. And then decreased potassium intake, hindi ka naman kumakain ng food rich in potassium. Then chronic alcoholism, di ba, nadadilute ng iyong potassium. And then alkalosis, insulin administration. Bakit nagkaroon ng insulin administration? Okay, si potassium, si insulin, at si glucose ay magkakamag-anak, di ba? So once kumain ka, papasok kasi ang glucose sa iyong blood vessel. Okay? Ngayon, malalaman niya ng iyong body. Pag nalaman niya na meron ka increased potassium, increased glucose sa blood mo, iti-trigger niya si pancreas na mag-produce ng insulin. Si insulin niya yung pupunta kay blood vessel, atakihin niya yung glucose. Na total atakihin, no? I-attract niya si glucose para pumasok kanino? Kay cell. Ngayon, para makapasok sa kay cell, sinong kailangan niya? Nilang dalawa, ni insulin at ni glucose. Si potassium. Okay? So, magkakamag-anak yung tatlo na yan. Kaya yung insulin administration, di ba? Ano nangyayari? Yung potassium sa blood, sumasama kay insulin sa glucose, papunta kay cell. Kaya nawawala yung circulating potassium. Okay? Then other, your magnesium deficiency and your Bartter syndrome and Gitelman syndrome. Okay? So, next is your pathophysiologic mechanism. No, mas sinabi natin mechanism dito, no? So, yeah, mechanism. Okay? Okay, wait, ayaw mag-draw ng aking pen. Yan. Yan, nag-draw na siya. Okay? So, pag sinabi natin na mechanism, guys, no? Yan. Bawat isa na yan pathophysiology. Hindi sila interconnected, but they are different pathway o different pathophysiology kung bakit nagkakaroon ng hypokalemia. So number one is impaired cell function. So impaired ang ability ng cell to repolarize after an action potential. Ano nga ba ang repolarize or repolarization? That is the process by which a cell, particularly a muscle or nerve cell, returns to its resting or relaxing membrane. So after an action potential. Okay, so magre-rest naman siya dito pababa ang kanyang hindi siya to contract in short. Okay? Then another point, increased renal excretion. The kidneys increase potassium excretion to maintain overall electrolyte balance. So, syempre, baka sobra-sobra naman yung taas ng ibang electrolytes, so nagbabawas siya, so nadadamay si potassium. And then effects on the membrane potential. So, the threshold for depolarization in the cells become more difficult to reach, leading to dysfunction in the form of mass weakness and cramps and arrhythmias. So, ano naman ang depolarization? It is the process by which cells membrane potential becomes more positive or less negative, typically in response to stimulus. So, ano nangyayari naman sa kanya? Na-over naman ang kanyang, ano nangyayari? Contraction. Okay, yung kanyang response, no? So, na-over naman yung gamit niya. So, in short, nauubos niya si potassium. Okay? So, next naman is our clinical manifestations for your mild. Ang mild natin ay what? Nandito lang sa less than 3.0 to 3.4 equivalent. Pag moderate to severe naman natin is less than 3. Kasi di ba normal natin for your potassium, it's 3.5 to 5. Okay? For mild, you have your fatigue, mild muscle cramp, constipation, and your anorexia. Bakit may constipation? Kasi need ng potassium for your mobility of your intestine. Diba? So pag wala siya, itong constipation, so pag wala siya, anong nangyayari? Hindi magkakaroon ng motility ang iyong tiyan, hindi magkakaroon ng movement, hindi bababa ang iyong pupo. Diba? Then for moderate, you have your muscle weakness, severe muscle cramps, cardiac arrhythmia, respiratory distress, or paralysis of the respiratory muscles, polyuria, and mental confusion. Okay? For your hypokalemia, makita ninyo, diba? This is the normal ECG. Yun yung nangyari hypokalemia, nagkaroon ng QRS, depression, diba? And nagkaroon ng U-wave na mataas. Diba? So kung titingnan nyo rito, ibang-iba ang itsura. So pag nakita nyo ECG ng ganito yung pasyente ninyo, i-suspect nyo for hypokalemia. Okay? Then next, diagnostic test natin for hypokalemia, syempre, decrease ang potassium level sa serum. And then sa urine potassium level naman natin, low kapag may GI loss. Bakit? Kasi nasan po si potassium? Naisuka na or naipupo na. Okay, so sa urine, syempre, wala silang may lalabas kasi naipupot na isuka na nila. And then, high. Ang urine potassium level kapag may renal loss naman. Kasi di ba, yung potassium sa iyong blood vessel, lumalabas naman, pumupunta naman sa, na-excrete siya. Kaya high siya sa urine potassium level, not sa serum. Magkaiba ang serum. Serum is blood, urine is ihi. Okay? Pag hypokalemia, mababa sa serum, mataas sa urine kapag renal loss. Pagka naman siya IgI loss is low. Ang ECG niya is flattened T waves, di ba? And prominent U wave. Diba? Sa inyo kayo na mas nakita na yung U wave. And then naman siya ST, depression. Okay? And prolonged QT interval. So QT, di ba? QRST. Yung QT interval niya. Masyadong matagal. Then premature ventricular contraction. So yung sabihin, tibok siya ng tibok. Not totally tibok ng tibok, but premature. Yung sabihin parang may moment siya na titibok, na mabilis, may moment siya na mabagal. And then ventricular tachycardia. And then you have your low magnesium level and your BU and creatinine. Again, your BU and creatinine is the test for your kidney function. Okay, any alteration with this result, high or low, may problem sa iyong kidney. Okay, so magkakaroon ka ng problem ng excretion ng mga byproducts ng iyong muscles, ng iyong organs. Di ba? Always yan, di ba? Mayroong byproduct ng metabolism. Next po is your management. So, syempre, pag may hypo, may kulang. So, ngayon, ang gagawin mo, dagdagan mo. You give your oral supplementation. No? Noong unang panahon pa ng hapon, you have your Kalium Durul. But now, hindi siya ganong available na is your K-Light. K yan, then light. Okay, that is 600 mg na potassium chloride na binibigay orally or bibigay ng IV potassium, no? Di potassium chloride. So sabi ko nga sa inyo, should not be given through IV push. Wrong yan. So it should be incorporated. Ibig sabihin, ihahalo nyo sa suero if ang patient nyo ay mayroong hypokalemia. And then another management is to correct your underlying causes. Tama naman, no? Di ba lagi nyo tatandaan, hindi lumalabas ang mga electrolyte imbalances kung walang mga underlying causes, kung walang other na mga sakit. No? So first, you discontinue your diuretics, treat yung diarrhea and vomiting, manage yung hyperaldosteronism, and replace the magnesium. In cases of the diabetes or diabetic ketoacidosis, controlling of blood glucose and insulin levels. Kasi di ba pag hindi yan na correct, lagi lang nag-a-action si insulin, lagi siyang si potassium sasama sa kanila para makapasok na cell. Therefore, nakakaroon ng hypokalemia. And then monitor potassium levels, then ECG, diba? Kapag hypokalemia, ST, depression. And then prominent, U wave, no? And then your renal function, then you increase the dietary potassium. Syempre, may mababa, dagdagan mo. Okay? So next, that is for your hypokalemia. Let's proceed with your hyper.
hyperkalemia. Okay? So pag hyperkalemia naman, anong meron? Mataas ang kanyang potassium level in the blood. Okay, remember, sa blood ang kanyang mataas na potassium na sa blood. Okay, blood ang mataas ng potassium. More than 5 milliequivalent per liter. Okay? So next, hyperkalemia is an elevated level of your potassium in the blood. So have a serious, potentially life-threatening effects, and especially on the cardiovascular system. Diba? Sabi ko nga sa inyo kanina, ang main na apekto pag meron kang potassium problem is your cardiovascular system or your heart, okay? And then your blood vessel. So what are the causes of your hyperkalemia? Ano nga ba ang causes ng ating hyperkalemia? Yes, wait lang, very light. Diba? Yan. So ano bang causes ng ating hyperkalemia? So you have your increased potassium intake, sobra-sobra ka naman ng take ng potassium. Diba? Ano pa? You have your decreased potassium excretion. Yung kidney mo naman is hindi maka-release ng potassium. Nare-retain siya sa blood. Then acute kidney injury, aldosterone deficiency, potassium sparing such as your furosemide, and then ACE inhibitors, then NSAIDs. Acidosis, cellular injury, insulin deficiency, exercise and beta blockers, and your genetic disorder. So ito yung mga nagkakos ng ating hyperkalemia. Itong insulin, na-discuss ko naman sa inyo kanina na magkabarkada ang tatlo. Your potassium, insulin, and your glucose. Diba? So yung kidney mo, pag hindi napafunction na mabuti, hindi niya matatrabaho yung gawain niya. So ang kidney mo kasi is tumutulong para ma-maintain ang iyong homeostasis. So kung may problema ka sa homeostasis mo, diba? So magkakaroon ka ng mga sakit-sakit sa iyong katawan. So next po, your pathophysiologic mechanism, the resting membrane potential. So the resting membrane potential becomes less negative, causing the cells to have more excitable. So ibig sabihin, more siyang nagkukontract. Kaya nga diba, part siya ng lethal injection. Kasi masyadong nagkakaroon ng cardiac muscle activity. Tumataas ang cardiac muscle activity. Leading to cardiac arrhythmias, muscle weakness, and other complications. So ano yung action potential? The depolarization phase of the action potential can be shortened and repolarization can be delayed, increasing the risk of arrhythmia. So ibig sabihin daw po, ano nangyayari? Contraction niya is, kung sa ECG siya, ganyan. Okay? Ganyan siya. So contraction ng contract, yung pagre-rest is delayed or minsan hindi na dumadating. Okay? Ganun daw po ang ating action potential. Okay? Okay? So next, we have your clinical manifestations. So for the mild, you have your fatigue, muscle weakness, tingling or numbness, nausea or vomiting, and palpitations. And you have also for severe muscle weakness, then life-threatening cardiac arrhythmias. You have the peak, P waves, prolonged PR interval, widened QRS, sine wave pattern, and your ventricular tachycardia. Pag sine wave pattern, di ba sabihin na parang siyang sinus, pare-pareho. Okay? So respiratory failure, and then confusion, lethargy, and coma. So tingnan yung magiging effect pag masyadong mataas ang potassium chloride. Kaya siya ginagamit sa literature kasi ganyan yung magiging effect. Life-threatening, ikamamatay yun ng pasyente. Next po, you have your diagnostic test. Your potassium level greater than 5.0 milliequivalent per liter. Your ECG, din yung ECG. Diba? Nagkaroon ka ngayon ng widened QRS. Then, nabaligtad ang iyong QRS. Tumaog naman na siya bigla. And then, wala kang P-wave. Diba? And then, your T-wave naman, isa na nangyari. Naging peak naman siya. Tumaas. Diba? Sa hypokalemia kanina, ano nangyari? ST depression. Diba? Dito nangyari, nag-peak naman siya. Tumaas. And then, your BUN and serum creatinine. Remember again, yung function ng iyong kidney. And then, ABG. Ang result usually na mayroong hyperkalemia is acidosis. And then, another, you check for the urine potassium and sodium. Okay? So, next. Anong management natin for hyperkalemia? Stabilize the cardiac membrane. So administer calcium gluconate or calcium chloride. So sabi nito, it will not decrease the potassium but it will help the cardiac muscle and function. Remember, di ba? Ano mangyayari pagka mataas ang potassium? Overreactive ang iyong heart muscle. So pag overreactive ang iyong heart muscle, di ba mapapagod ang iyong heart, then later on magre-rest na yan. Matitik pa. So by giving the calcium gluconate, matutulungan mo si heart, di ba? And then shifting potassium into cells. So ang gagawin naman natin, tingnan niyo, mag-administer ng insulin and glucose. Para ano mangyayari? Yung mataas sa blood vessel na glucose, papupuntahin niya kay cell. Pag pinapunta niya ron, mangyayari sa potassium na nasa loob ng blood vessel, sasama kay insulin at kay glucose papunta kay cell. Okay? And then your beta agonist, then sodium bicarbonate para matanggal ang acidosis. Kasi nga di ba sa EPG, ang result niya is acidosis, particularly your metabolic acidosis. Then potassium removal, your loop diuretics, yung pampaihi natin. Then sodium polystyrene sulfonate, your diaxylate, and your dialysis. This is for your worst come to worst scenario. No, kaya po di ba, kasi hindi niyo kapag nagda-dialysis ang patient, ang lagi ng order ng doctor is blood electrolytes. Kasi monitor nga nila yan. And then monitor yung potassium level, ECG, and renal function. Okay? So para malaman natin kung nagre-retain ba o nag-excrete ng potassium ang ating patient. Okay? So syempre, pag nag-dialysis ang patient mo, prone yan sa retention. Kaya prone sila sa hyperkalemia. Okay? Kasi nga hindi nila maiihi o hindi nila mailabas yung wiwi nila. Okay? So that is for our hyperkalemia. So let's move on with your calcium. Okay? So that is your calcium. So ano ba ang calcium natin? It plays a vital role in many physiological processes including your bone health, muscle contraction, nerve signaling, and your blood clotting. So, tingnan nyo yung magiging problem if may problem ka sa calcium. Ang lala, di ba? So, hindi ka mag-blood clot. Sa muscle contraction, sa nerve signaling, magkakaroon ng problem. No? The normal calcium level is 8.5 to 10.2 milligram per deciliter. That is your serum, serum calcium. Okay, not the bone calcium, but the serum calcium. Okay? So, saan ba dapat natatagpuan si calcium? Mostly on your bones, no? So, sa bones siya usually nakikita. Okay, ang ating calcium. So, ngayon daw po, ang mga foods na rich dito ay yung fish. Di ba? Fish, yung mga dairy products. Again, yung broccoli mo, nakakailan si broccoli. Di ba? Si broccoli, si repolyo, si cheese, so di ba may okra pa? Your fish, di ba? Your egg, garlic, di ba? So yun yung mga rich sa calcium. Next, ang didiscuss natin is your hypocalcemia, which is less than 8.5 mg per dl. Okay? Hypokalemia is a low levels of calcium in the blood. So yung calcium, tingnan niyo, ito yung normal na dami, yung maliliit-liit na yan. Tingnan mo ngayon, pag ikaw ay may hypocalcemia, kukunti ang circulating calcium. So ano bang nangyayari kasi sa kanya? Pag ikaw kasi mayroong calcium sa body, di ba? It's either gagamitin siya ng other parts of yung other organs of your body or ipapasok siya ng
vitamin D papunta kay bones. Okay? Para magamit siya sa pag-produce ng mga yung bone marrow. Yung bone marrow mo na mapuproduce ng blood components, di ba? So any problem din sa calcium, problema rin sa iyong blood production. So next po, ano ang ating mga causes ng ating hypocalcemia? Yes, ko lang yung screen natin, ano? So, ayan. So, ano ang ating magiging ano ang mga causes? Your parathyroid related issues. So, remember, ito kasi yung mga nagsisignal for your calcium absorption, and then your PTH, no, your parathyroid hormone resistance, and then your vitamin D deficiency. So, pag hindi na-absorb ng intestine ang yung vitamin D, di ba? So, nagkakaroon ka rin ng problema kay calcium absorption. Your chronic kidney disease. So, siya kasi nako-convert kay vitamin D into its active form, your calcitriol. So, yung calcitriol mo, siya tutulong kay calcium para makapasok sa bones. Then magnesium deficiency, so important for the PTH secretion and function. So si magnesium kasi, kailangan siya kay parathyroid hormone. Si parathyroid hormone naman kailangan ni calcium. So ngayon, pagka nagkaroon ka ng problema kay magnesium, magkakaproblema kay PTH, magkakaproblema na rin kay calcium. And then medications, okay, your biphosphonates, loop diuretics, and your corticosteroid or your steroid kung tawagin. And then acute pancreatitis, calcium can be deposited in the pancreas. And other causes, renal failure, sepsis, and your hyperphosphatemia. Okay, so si calcium at phosphorus ay salungat. Ano? Pag mataas si potassium, mababa si phosphorus. Pag si phosphorus naman mataas, mababa si calcium. Ano? So lagi silang inversely proportional, no? Okay, so our next topic would be your mechanism or the pathophysiologic mechanism, no? Ito na, discuss ko na siya kanina. Yung parathyroid, no? Kapag mababa yung iyong magnesium, si parathyroid hormone, pag mababa rin siya, hindi ka rin magkakaroon ng increase ng potassium, ay ng calcium absorption. So magkakaroon ng problema, di ba? So magkakaroon problema sa bones, di ba? Magkakaroon problema sa intestine mo and everything. And then vitamin D, di ba? So yung vitamin D mo, pag may problema sa kidney, di ba? Hindi niya makakonvert into calcitriol, di ba? Para magamit na pang-absorb ng calcium. Di ba? And then calcitonin, increase ang calcitonin. Ano bang calcitonin? Ang calcitonin naman siya naman yung nagsusuppress kay calcium, di ba? Kinakalaban naman niya si calcium. So ang ginagawa niya, naglo-lower siya ng calcium by inhibiting bone resorption. Okay? And then syempre, pag nakita ni body mo na ay mataas yung calcium, hindi siya nagamit ng body, i-excrete siya, di ba? And then bone mineralization, sorry for that guys, no? Bone mineralization, conditions that affect bone metabolism can influence blood calcium levels like your osteoporosis. So pag may sira ang iyong bone, syempre, hindi na makakapasok si calcium sa iyong body, sa iyong bone. So ngayon, pag kailangan ng iyong body ng calcium, pag hindi ka nagtitake ng iyong gatas or any product na may calcium, si bone sana mag-play ng role, i-excrete niya. Kaso, hindi siya makakapag-excrete kasi nga, siya ay sira ang bones niya like your osteoporosis. So ngayon, ano ang ating clinical manifestations? We have your tetany, para silang na-tetano, no? Like magmamanifest sila ng Chivostek sign and your Trousseau sign. Ano ba ang Chivostek sign? Ito, pag binitik yung o naglagay ka ng pressure sa mukha, nagkakaroon siya ng muscle twitching sa mukha. Ano? And then pag Trousseau sign naman, pag biniti mo, is magkakaroon ng stiffness dito sa kanyang kamay. So ilan po ba yung ilalagay na BP rito? Yung pressure sa iyong blood sa cuff. Kuhanin mo ang systolic pressure, kuhanin mo ang diastolic pressure, pag-addin mo silang dalawa, and then divided by 2. Yun yung taas ng pressure na ilalagay dito sa iyong meter. And then, ilagay mo muna siya for 1 to 2 minutes and tignan mo yung movement ng kanyang kamay. Okay? Then cardiovascular symptom, you have your prolonged QT interval, you have your hypotension. For cognitive symptoms, you have the anxiety, confusion, memory loss, seizures, and coma. For the dermatologic symptoms, you have the dry skin, brittle nails, and your hair loss. So yan daw po yung pwede nyo ma-experience once po na merong hypocalcemia kayo or yung patient ninyo. Next po, diagnostic test natin, serum calcium level. Siyempre, i-check mo, ano ay normal? 8, di ba? Below 8, that is hypocalcemia. And then yung parathyroid hormone level, di ba? So pag mababa si parathyroid hormone level, magkakaroon din ng problem kay calcium. And then vitamin D level, o pag mababa si vitamin D, hindi rin natin siya ma-absorb ang calcium papunta sa iyong bones. Same as with your creatinine, pag sira ang iyong kidney, hindi na mako-convert si vitamin D sa kanyang active form. And then your ECG, kasi magkakaroon ng ECG, arrhythmias or cardiac arrhythmias. And then anong management natin for this? Formal, you give your oral calcium carbonate, no? Yung TAMS kung sabihin nila. Okay, TAMS, yung tabletas na malaki, color pink pa siya minsan. And then your vitamin D, no? Pwede rin natin siya ibigay. Then for severe cases, pwede magbigay ng IV calcium gluconate, no? Kasi naka-ampule yun, ang iyong calcium gluconate. Okay? And then, i-share ko sa inyo, no? Pagka kayo nag-blood transfusion, after ng third bag, nagbibigay ng IV calcium gluconate. Bakit nagbibigay? Kasi ang iyong blood bag contains a potassium citrate. Yung citrate na yun, anong ginagawa? Ina-attract niya yung calcium sa blood. Di ba? So ngayon, sa paggamit yung potassium citrate, yun yung kanyang anticoagulant na ginagamit dito sa loob ng bag para hindi mag-clot yung blood. So pag in-administer mo yung blood, kasama siya ma-administer yung potassium citrate. So pag na-administer siya, anong mangyayari? Makita siya ng body, siya ay byproduct, siya ay hindi dapat sa katawan, ilalabas niya. So ngayon, since si citrate is lalabas, at tumabi sa kanya si calcium, dumidikit, bumababa ang kanyang calcium level. Kaya nagbibigay ng IV calcium gluconate after the third bag. No? That is just a trivia for you to understand pagka kayo duty na sa hospital. And then addressing the underlying cause, syempre, magbigay ka ng vitamin D supplementation and then treat your hypoparathyroidism kasi hindi na siya nag-excrete ng kanyang parathyroid hormone. Then magnesium supplementation, again, kasi kailangan siya kay PTH, di ba? And then para mag-function si parathyroid, para magkaroon siya ng effect kay calcium. Then for chronic hypocalcemia, long-term oral calcium and vitamin D supplementation, and then monitor for calcium level. And then treatment of your kidney problem kasi baka naman na-over ng pagsisikret ng iyong kidney ng calcium pa sa kanyang ihi, no? Nilalabas-labas na niya. Okay? So next, after your hypocalcemia, what is our next topic? Your, syempre, hypercalcemia. So yung hypercalcemia mo is above what? 10.2 mg per dl ng calcium sa iyong blood, no? Over naman siya. So abnormally high level of calcium in the blood, yun yung magiging effect niya sa brain, sa bones, sa kidney, sa intestine, and sa iyong parathyroid gland. So asan ba si parathyroid gland? Nasa likod siya ng iyong thyroid gland. So technically nasa leeg, di ba? Siya yung tatlong maliliit na dati na 1, 2, 3, ay, dalawa pala, sorry. 1, 2, 1, 2. That is your parathyroid hormone. Kaya usually po, pag nagkakaroon ng thyroidectomy, kinakat, minsan tinatamaan yung parathyroid hormone. Kaya di ba, pag after yung thyroidectomy, lagi pinapa-BP sa'yo yung pasyente. Kasi may effect din bukod sa effect sa blood pressure, but also kasi baka magkaroon siya ng hypocalcemia. Okay?
So anong causes ng ating hypercalcemia naman sobra-sobra? Primarily daw po is yung primary hyperparathyroidism. Over naman pagkaka-stimulate kay parathyroid gland. Pag malignancy related hypercalcemia is si bone metastasis. Di ba? Anong nangyayari? Hindi na kasi nakakapasok si calcium papunta kay bones. Di ba? Nasisira na si bones. Kaya anong nangyayari? Nare-retain si calcium sa iyong blood vessel. And then multiple myeloma. Then vitamin D excess. Over naman si vitamin D. Sobrang daming calcitriol. Okay? Kaya anong nangyayari? Tumataas ang iyong blood calcium, di ba? Then granulomatous disease, you have your thiazide diuretics and lithium sama-sama siya ginagamit. Di ba sinimigyan yan? Yung mga psychiatric patient, di ba? Nag-lithium sila. And then other like yung budget disease of the bone and then hyperthyroidism and your dehydration can cause you hypercalcemia. Next, anong mechanism natin? Yung pathophysiologic mechanism, yung parathyroid hormone. Anong nangyayari? Increase. So pag increase siya, so what happens? Pag increase, pag increase, syempre, ang iyong parathyroid hormone, ma-over siya sa stimulation. Okay? So, pag ma-over siya sa stimulation, mag-over din ang iyong calcium absorption. So, tataas ang iyong calcium sa loob ng iyong blood vessel. So, vitamin D, increase. Diba? Si vitamin D, kailangan mo siya para ma-convert o ma-absorb si calcium. So, kung mataas siya, lahat ng available na vitamin ay na calcium, i-absorb niya, dadali niya sa kanyang blood vessel. Kaya nag-increase ang calcium sa kanyang blood vessel. So, calcitonin, decrease. Para sa si calcitonin? Si calcitonin naman kasi nakaka-counteract kay calcium na ma-absorb. Dito, decrease. So, since siya ay decrease, ang way ng pag-absorb ng iyong body, so, ano nangyayari? Diba? So, ang nangyayari ay what? Na sumusobra na ang blood calcium. Okay, kaya nag-result siya sa hyperkalemia. Next, your clinical manifestations, fatigue and weakness, cognitive disturbances, coma. Diba? Nakulangan ka lang ng calcium, nagkakoma ka na. Nausea, vomiting, constipation. Bakit may constipation? Kasi diba, kailangan si calcium saan? Sa GI function. Okay, and then anorexia, polyuria, polydipsia, nephrolithiasis, renal failure, arrhythmia, shortened QT interval, and then hypertension. And then your bone pain. Tingnan niyo uli, this is the normal QT interval. Diba? Tingnan mo. Tsaka ito rin, yung tsura niya dito. Look, dito pag ikaw ay nagkaroon ng, ng hypercalcemia. So shortened na ang distance. Ito, yung distance dito. Diba? So by your ECG pa lang, makikita mo na, may hypercalcemia. Kaya kapag dumungti kayo sa hospital, maging conscious na kayo dito, baka i-interpret nyo lahat ng ECG. Pwede naman for your gaining of knowledge, diba? Next, your diagnostic procedures, your serum calcium measurement, parathyroid hormone level, check din natin yan. And then vitamin D levels, kasi it helps, diba, sa iyong potassium absorption. Then chest x-ray and imaging, kasi gusto natin makita, diba, kung meron na siyang respiratory manifestation. And then urinary calcium excretion, titingnan din natin kung nasisikret ba ang calcium or hindi. And then your ECG, para makita mo yung QT interval, no, na shortened na siya. Okay, sa urinary calcium, syempre expected mo na siya, high or low? Hypercalcemia, syempre low. Okay, sa urine calcium. Kasi nasa ang calcium? Nasa blood vessel, di nga lumalabas. Okay? That is for your hypercalcemia. Okay, do you have any questions? Okay?